Alam nyo ba kung bakit hindi marunong mag-selfie ang atom? Kasi kapag kinukunan mo siya ng picture, lagi niyang sinasabi, "Sorry, I'm too small to be seen." Magandang araw mga giliw kong manonood. Ako si Kuya Ems at welcome sa Chokat Lapis. Malapit na tayo sa kalagitnaan ng ating Agham Synthesis Chemistry Series at ito ang episode 7 ng total 20 episodes natin. Ngayon, kikilalanin natin ang tatlong maliliit pero napakahalagang bida sa loob ng atom, ang proton, neutron, at electron. Tumingin ka sa paligid mo, yung cellphone na hawak mo, yung hangin na hinihinga mo, pati yung buhok na lagi mong sinusuklay, lahat yan gawa sa matter. Pero ano ba talaga ang bumubuo sa matter? Kung i-zoom in natin ng paulit-ulit, una, makikita mo ang mga molecule. Tapos sa loob nun, may mas maliliit pa, ang atoms. At kung hindi ka pa kontento at nag-zoom in ka pa ng todo, boom, may mas maliit pa pala sa atom, ang mga subatomic particles. Parang paglalakbay papasok sa isang mundo na mas maliit pa sa imahinasyon natin. At dito natin matutuklasan ang tatlong bida. Si proton na positibo, si neutron na kalmado, at si electron na hyperkid sa paligid. Ang proton ang isa sa mga pangunahing bida sa nucleus. Mayroon siyang positibong charge. Kung may personality siya, siya ang masayahin pero dominante. Ang bilang ng proton sa isang atom ang nagsasabi kung anong elemento siya. Isang proton, hydrogen yan. 6 protons, carbon. 79 protons, gold. Kaya ang dami ng proton ay tinatawag din nating atomic number. Masasabi natin na ang proton ang identity card ng atom. Katabi ng proton sa nucleus ay si neutron. Tulad ng pangalan niya, neutral siya. Walang charge. Wala siyang pakialam sa politics ng charges. Pero kahit tahimik lang si neutron, mahalaga ang role niya. Siya ang tagabalanse ng nucleus. Kung puro proton lang, magkakatulakan lang sila dahil pare-pareho silang positive. Pero dahil kay neutron, nababalanse ang puwersa sa loob ng nucleus. At kung minsan, sobra o kulang ang neutron ng isang atom. Ang tawag dyan ay isotopes. Pero pag-uusapan na natin ang isotopes sa mga next episodes. Kung nasa loob ng nucleus si proton at neutron, si electron naman ay nasa labas. Paikot-ikot sa tinatawag nating electron clouds. May negative charge siya, pero huwag kang mag-alala, hindi siya toxic. Sa totoo lang, ang electron ang dahilan kung bakit may kuryente at bonding sa atoms. Napakagaan lang ng electron, pero malakas siya sa interaction. Siya ang bida sa chemical reactions at electricity. Pag pinagsama mo ang proton at neutron sa gitna at ang mga electron sa paligid, ayan na ang isang buong atom. Parang barkada na may kanya-kanyang role. Proton ang identity, neutron ang stabilizer, electron ang connector. Sama-sama sila para bumuo ng matter. At kapag nagbago ang bilang nila, boom! Nagbabago rin ang buong katangian ng atom. Gaano ba sila kaliit? Ang isang hibla ng buhok mo, mga 1 million atoms ang kasya sa kapal niyan. Isang proton, 100 times smaller pa kaysa sa atom. Sa sobrang liit nila, hindi na sila makikita ng ordinaryong microscope. Kailangan na ng mas powerful na mga electron microscope. Pero kahit microscopic sila ang dahilan kung bakit may mga bundok, ilog, hangin, at ikaw. Kung natuwa ka sa episode na to, don't forget to like, hit that subscribe button, at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod nating kaalaman.
Dito sa Chalk at Lapis, sama-sama tayong matututo sa pinaka-nerdy pero pinaka-fun na paraan. Mag-iwan din kayo ng comment kung may gusto kayong topic na i-feature natin next. Salamat mga giliw kong manonood!